nandito tayo sa Timog. At ito, kasama natin ang mga riders na nandito ngayon. Yes, sir. At nag-motorcade po tayo. Ayan. Bring him home, PRD. Para po sa pagkakaisa at pagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating inang bayan. Samahan niyo po kami para po sa layuning ito. Alam kong hindi madali, hindi rin mahirap kung lahat tayo ay tulong-tulong para gawin natin ito na merong hangarin at magkaroon ng magandang resulta sa ating ginagawa para sa ating inang bayan. Kaya samahan niyo po kami, narito po sa pag-uunan po ni Tatay Rani, ang ating konsi na patuloy na sumusuporta para po sa kapakanan ng ating inang bayan. Kaya po kami nagpupugay, nagpapasalamat sa kanya pong ganap na halimbawa kung paano po mamuno para po sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya po narito tayo ngayon para mapakinggan po natin ang kanyang damdamin sa kalagayan po ng ating bansa at kung paano po tayo magkaisa sa layunin na makatulong tayo para po sa ikakaunlad ng ating inang bayan. Mga kasama, kayo may handa na na makinig? Yes! Bring him home! 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 Yan! Maraming salamat po ngayon. Tatawagin na po natin ang isang ama at isang dakila na nakapaglingkod ng ating inang bayan. Walang iba, kundi si Tatay Rani! Palagpakan natin siya! Maraming salamat at katuwang namin kayo sa pagpili para sa tama at pagpili para sa taong nagmahal, nakipaglaban ang kanyang kagustuhan, magkaroon ng katahimikan ang bayang ito. Mga ordinaryong tao, tayo, saksi mismo kung paano ang pagbabago nung tumayo si Tatay Digong sa atin. Nakakabili ng panahon yun na si Tatay Digong ang kailangan ng bayan ito. Hindi na natin malaman kung anong bukas meron tayo dahil ang nanghahali na noon yung biktima ng droga, sindikato ng droga, narco-politics, at pati na ang ating mga kapulisan ay hindi na rin natin malaman kung to serve and to protect. Si Tatay Digong ay pinili ng ordinaryong tao. Ordinaryong mamamayan na ang gusto ay magkaroon ng kapayapaan para sa kanilang pamilya. Nakakalungkot dahil yung taong tunay na nagmahal sa mga maralita at ordinaryong tao ay biktima ng masama at lumang pamumulitika. Nakakalungkot dahil pinatunayan niya nung siya ay nanungkulan, di wala ni 5 o 1,000 o anumang salapi na galing sa bayan ay ang kanyang pinulsa. Makikita naman natin sa pamumuhay ni Tatay Digong, isang ordinaryong tatay pa rin, isang ordinaryong tahanan pa rin, samantalang ilang taon na naglilingkod
sa pamilya, sa bayang ito, pero wala at hindi yumaman. Ang tanging agad at sinuportahan ng ilang milyong Pilipino na ang kagustuhan magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Noong araw na yon, yung mga oligarko, yung mga negosyante, kasabwat ng mga politiko, sila ang nagpapasasa ng yaman ng ating bayan. Kung natatandaan nyo, merong konsesyonel ng tubig na nagtataas sana ng presyo, pero pinigilan ni Tatay Digong at sinabi, i-take over ko kayo kung kayo ay magtataas pa rin ng tubig dahil yung tubig na yan, natural na yaman na naging hanap buhay, bilyong-bilyon ang kinita ng mga oligaryo na nagiging kasabwat ng ating mga politiko. Binago niya ang sistema. Kaya lang, dumating ang pagsubok, dumating ang pandemic, at kaya tayo ay nabimbig sa kanyang mga programa. Pero during ang pandemic, nakita naman natin, dahil siya ay pinaniniwalaan at siya ay sinusuportahan, lahat halos ng mga bayan ay sumusunod sa kanya. Ang tanging tao at tanging presidente na nagmahal sa kanyang bayan, ano ang sinukli ng administrasyong ito? Ang sinasabi nila, maraming pinatay sa war on drugs ng ating presidente. Alam niyo po, gusto ko lang ipaalala sa inyo, noong mga panahon na yun, walang puser, walang adik na hindi pinoproteksyonan ng mga taga-gobyerno. Maraming politiko na tulak ng droga na nahalal at nag-aari sa kanilang lalawigan at sa kanilang lugar. Kung ang kapanahunan ni Presidente Erang Estrada, meron tayong tinatawag wedding politics. Pero ang wedding hindi nakakapatay at hindi nakakaperwisyo kagaya ng perwisyo na ginagawa ng mga biktima ng droga. Kahit sa kanto, may droga kang nakikita. Itong lugar na ito, talamak ang biktima ng droga. Talamak ang krimen dahil lahat ng krimen na nangyayari drug-related. Saksi kami kung gaano kasalot sa bawat pamilya ang biktima ng droga. Saksi rin kami, hindi na malaman kung pagkakatiwalaan pa natin ang ating kapulisan nung wala pa si Tatay Digong. Ako, bilang kapitan noon sa pinakamagulong barangay, nilaralihan namin ang aming kapulisan dahil ito ay patong sa droga. Yung droga, halos saksi at alam namin kung ano ang dinudulot sa bawat pamilya at bawat tahanan. Paggulo ang pamilya dahil sa droga at dahil may droga, may adik, hindi lang ang pamilya ang nagulo kung hindi pati buong komunidad na. Kami po
ngayon ay nananawagan ng suporta sa mga mamamayang Pilipino sa bansang ito, na yung taong nagmahal sa atin, baka pwedeng suklian natin, siya ngayon ang nangangailangan ng suporta natin. Kaya ako po ay nananawagan sa inyo, wala hong ibang nagmahal na presidente sa bayang ito kung hindi si Tatay Digong. Ito pa ba ang itutupas nila sa taong nagmahal, taong ibinigay ang buhay para lang sa kanyang kababayan at sa kanyang bayan? Naniwala tayo sa kasabihan, merong second chance. Kaya, naniwala rin tayo na ang sinasabi pagkakaisa. Pero, kayo ba naniniwala na nasa tama ang pag-iisip at mga gawa ng leader ng bayan natin ngayon? Naniniwala ba kayo na gawain ng matino ang nangyayari ngayon sa bayan ito? Pag ang leader mo matino, matino ang pamamalakad mo, matino din ang mga kabinete mo, matino din ang taong gobyerno. Hindi po kayo bulag, hindi rin kayo bingit. Alam nyo ang sitwasyon natin ngayon. Harapin natin ang katotohanan na tayo po ay nilalakastangan ng mga ilang politiko na nakikinabang sa kaban ng bayan. Tanong ko po sa inyo, ano na ang sitwasyon natin ngayon? Hindi ba natin papansinin? Tayo ba ngayon ay walang karapatan na magsalita na tama, magsalita at ipagtanggol ang mga susunod na henerasyon? Bakit tahimik ang mga taong nakinabang kay Tatay Digong? Bakit pati ang mga politikong nakinabang kay Tatay Digong tahimik kayo ngayon? May konsensya pa ba kayo? May pagmamahal pa ba kayo sa bayan? Nararapat pa ba kayong pagkatiwalaan ng taong bayan? Kaya po, tayo ay magkaisa. Isigaw natin, kailangan ng ating Tatay Digong ang pagmamahal natin ngayon. Bring him back! 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 Kayo ang dapat wala dito. Kayo ang hindi karapat-dapat mamuno dito. Ibalik ninyo si Tatay Digong. Ibalik si Tatay Digong. Hindi tayo maririnig ng nagtitingihan ng administrasyong ito.
kung hindi tayo magkaisa. Nilapastangan na ang ating pananalapi. Nilapastangan na ang ating pagiging Pilipino. Tingnan nyo yung hearing na naganap sa Senado. Diba nagkautal-utal na sila? Diba hindi na tugma-tugma at nagtuturuan na? Mahirap pagtagki-tagkiin ang isang kasinungalingan. Ano ba ang dahilan nyo kung bakit pinastruck nyo? Bakit pinenta nyo? Bakit pinagpalit nyo? Inidlak nyo si Tatay Digong? Dahil takot kayo? At lang sa inyo? Mawala kayong konsensya. Mga mahirap. Pero sabi nga ni Abante, ang ina mo, ina nyo. Kaya sama-sama tayong tumitig para sa taong nagmahal sa atin. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Tatay Digong, ito lang ang kaya natin ihandog sa darating mong kaarawan. Kami mga ordinaryong tao na nakinabang sa administrasyon mo, titindig kami alang-alang sa pagmamahal mo sa bayan mo. Duterte! 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 Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay po ang Pilipino!